Good morning mga ka-realtor. Another house, another day. So ang topic natin ngayon ay tungkol sa foreign national na kung maaari ba silang may-ari ng lupang ari-arian sa Pilipinas. So tama ang iyong sinabi. Ayon sa 1987 Constitution ng Pilipinas, particular sa Article 12, Section 7, hindi maaaring magmay-ari ng lupa ang mga banyaga. Gayunpaman, may mga alternatibong paraan kung paano maaaring magkaroon ng pag-aari o rights ang isang foreigner sa real estate sa Pilipinas. Narito ang mga detalyadong paliwanag. So number 1, pag-aari ng lupa sa pamagitan ng korporasyon. Ang mga banyaga ay maaaring magkaroon ng pagmamay-ari ng lupa sa pamagitan ng isang korporasyon sa rehistrado sa Pilipinas. Dapat ay hindi bababa sa 60% ng korporasyon ang pagmamay-ari ng mga Pilipino, habang ang natitirang 40% ay maaaring pagmamay-ari ng banyaga. Kadalasan, ito ay ginagamit sa negosyo o commercial properties, ngunit hindi ito masyadong practical para sa personal na gamit ng isang dayuhan. So number 2, pagbili ng bahay o condominium. Bahay. Maaaring bumili ang mga banyaga ng bahay o anumang instruktura, ngunit hindi ang lupa kung saan ito ay nakatayo. Condominium. Ayon sa Condominium Act, Republic Act number 4726, ang mga banyaga ay maaaring may-ari ng condo unit basta't hindi lalampas sa 40% na kabuuang units ng isang condominium building. Ang pag-aari ng mga foreigner nationals, halimbawa, kung may 100 unit ang isang condominium, hanggang 40 units lang ang maaring pag-ari ng mga banyaga. Ikatulo, pag-upa or less ng lupa sa pangmatagalang panahon. Ang Republic Act number 7652 o Investor Less Act ay nagbibigay daan sa mga banyaga na umupa ng lupa sa Pilipinas ng hanggang 50 taon at maaring i-renew ng karagdagang 25 years na taon. Karaniwan, ito ay ginagamit sa commercial investment, ngunit maari rin sa residential purposes. Pang-apat, pagmamana ng lupa o inheritance. Kung ang isang banyaga ay may asawang Pilipino or Pilipina na nagmamay-ari ng lupa at ito ay namatay, maaaring manahin ng banyaga ang ari-arian. Ngunit hindi maaaring ipagbibili ng banyaga ang lupa sa kapwa banyaga. Take note ha. So, hindi siya maaaring ipagbili ng banyaga ang lupa sa kapwa banyaga. Dapat ito ibenta o ipasa sa isang Pilipino. Panglima, pag-aari sa pamagitan ng Filipino spouse. Kung ang banyaga ay maaaring magkaroon ng karapatan o paggamit ng ari-arian habang buhay, ngunit hindi niya ito maaaring ipagbili
o ipamana sa ibang banyaga. Pang-anim, special investor, resident or visa. Sa ilalim ng Omnibus Investment Code, Executive Order Number 226, ang mga banyagang mamumuhunan ay maaaring makakuha ng Special Investor Resident Visa kung sila ay mag-i-invest ng hindi bababa sa 75,000 sa Pilipinas. Bagaman hindi ito ay direktang nagbibigay ng pag-aari sa lupa. Nagbibigay ito ng legal na karapatan sa pagninegosyo at paninirahan sa bansa. Conclusion, hindi maaaring magmay-ari ng lupa ang banyaga maliban na lang kung ito ay minana. Maaaring bumili ng condominium, ngunit basta't hindi lalampas sa 40% ang pagmamay-ari ng mga banyaga sa ilang building. Maaaring bumili ng bahay o ibang istruktura, ngunit hindi ang lupa kung saan ito nakatayo. Maaaring mag-lease ng lupa ng hanggang 50 na taon na maaaring i-extend ng 25 na taon. Maaaring gumamit ng corporation kung saan 60% ng shares ay nagmay-ari ng mga Pilipino. Ang banyagang may asawang Pilipino ay maaaring gumamit ng ari-arian ng asawa, ngunit hindi ito pwedeng ipagbili sa ibang banyaga. Ang mga regulasyon ito ay ginagawa upang protektahan ang mga Pilipino laban sa land ownership ng mga dayuhan, habang nagbibigay pa rin ng pagkakataon sa mga banyagang nais mamuhunan o manirahan sa bansa. So, thank you. This is Albert Cuyos, licensed real estate salesperson. Good morning.